Mayroon po ba kayong anumang matulis o kahit isang lapis? Kung mayroon po, parang awa nyo na, ibigay nyo sa akin. Kailangan ko siyang iligtas. Bawat segundo ay mahalaga. Is greater than Los Angeles International Airport, USA. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad ang bumagsak habang umuubo ng dugo. Nagkakagulo ang mga security guard sa paghahanap ng doktor, ngunit walang sinumang lumalapit. Ngunit sa sandaling iyon, isang dalagitang Asyano na may dalang maleta ang mabilis na tumakbo palapit. Ang hinihiling niya ay hindi isang makabagong kagamitang medikal. Iisa lamang, isang lapis. Nagtaka ang mga tao. Ano naman kaya ang gagawin niya sa isang lapis? Ngunit ang sumunod na nangyari ay isang himala na hindi inaasahan ng sinuman at ang malahimalang pagliligtas na ito ay hindi pa ang katapusan. Ang insidenteng ito ay ganap na babago sa buhay ng dalaga at magdadala sa kanya sa isang malaki at hindi inaasahahang sabwatan. Ano nga ba ang nangyari gamit ang isang lapis? At anong mga pagsubok ang naghihintay sa dalagang ito? Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang isang hindi ka panipaniwalang tunay na pangyayari. Ngunit bago iyon, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at i-like at i-comment kung ano ang inyong ginagawa habang nanonood. Nais din naming marinig ang inyong mga kuwento. Walang sino man ang nakapag-akala na ang isang pirasong lapis ay ganap na babago sa buhay ng isang tao. Si Tala Reyes ay nasa departure area ng Ninoy Aquino International Airport. Niyayakap ang kanyang lola sa huling pagkakataon. Ang kulubot na kamay ng kanyang lola ay mahigpit na humawak sa balikat ni Tala at nagsalita. Tala, apo, mas malamig ang Amerika kaysa sa iniisip natin. Gaano ka man katalino, hindi sila laging nagbibigay ng pagkakataon sa mga tulad nating Pilipino. Ngunit ngumiti lamang si Tala at umiling. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang mga sandaling matagal na niyang pinapangarap. Nakasuot ng puting Amerikana, nagliligtas ng pasyente sa operating room, nakikipagtulungan sa mga pinakamagagaling na doktor sa mundo upang bumuo ng mga bagong teknolohiya. Lola, wag po kayong mag-alala. Pangako po, babalik akong matagumpay. Kahit na maagang nakapagtapos si Tala sa University of the Philippines mula sa kursong may kinalaman sa agham, hindi talaga alam ng mga tao sa paligid niya ang tunay niyang pangarap. Tingin nila sa kanya ay isang batang matalino lang. Hindi rin naman ipinapakita ni Tala ang kanyang mga saloobin. Habang dumadaan sa gate ng paliparan, hinawakan ni Tala ang lalagyan ng lapis sa loob ng kanyang bag. Ito ang mga lapis na lagi niyang kasama mula pagkabata, habang ang ibang bata ay naglalaro ng mga laruan. Si Tala ay gumugugol ng oras sa pagguhit o pagsusulat gamit ang kanyang mga lapis. Mga ordinaryong lapis lamang sila, ngunit para kay Tala, sila ay mga tapat na kasama. Matapos ang 12 oras na biyahe, nakarating siya sa Los Angeles International Airport. Habang nakapila sa immigration, pinagmasdan ni Tala ang paligid. Mga taong nagsasalita sa iba't ibang wika, mga empleyado ng paliparan na abala, at mga pasaherong tulad niya na may halong kaba at pananabik. Sa wakas, si Tala na ang sunod. Kinuha ng immigration officer ang kanyang pasaporte at nagtanong ng ilang bagay. Saan siya galing, ano ang kanyang sadya, at gaano siya katagal mananatili. Diretsyong sumagot si Tala sa Ingles. Narito siya upang mag-aral sa Medical Tech Innovation School at ang pangarap niya ay maging isang magaling na surgeon. Tumango ang officer at tinatakan ang kanyang pasaporte. Ngayon, opisyal na siyang nakatapak sa lupa ng Amerika. Puno ng pag-asa ang puso ni Tala. Habang kinukuha ang kanyang bagahe, bigla siyang nauhaw at lumapit sa isang vending machine. Habang naghuhulog ng barya, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay mula sa kanyang likuran. Ayos lang ba? Yung tao? Paglingon ni Tala, nakita niya ang isang lalaking nasa katanghalian, ang edad na nakaupo sa bench.
Maputla ang mukha ng lalaking nakasuot ng business suit at pinagpapawisan ng malamig. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. May nagtanong kung ayos lang siya, ngunit hindi na makasagot ang lalaki. Parami ng parami. Ang mga taong nagkukumpulan at mukhang seryoso ang sitwasyon. Noong una, nanonood lang si Tala. Estudyante pa lamang siya at nasa Amerika siya. Kaya inisip niyang darating din ang mga eksperto. Ngunit lumipas ang oras at walang medical team na dumarating at tila lalong lumalala ang kalagayan ng lalaki at doon na nangyari. Biglang umubo ng dugo ang lalaki. Nagulat ang mga tao at napaatras. May isang sumigaw ng malakas. May doktor ba rito? Doktor! Dumating ang mga security guard ng paliparan, ngunit hindi rin nila alam ang gagawin. Sinabi nilang tumawag na sila sa emergency, ngunit mukhang matatagalan pa bago dumating ang ambulansya. May kung anong kumilos sa loob ni Tala. Isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang bagay na walang sinumang nakakaalam. Ngunit hindi pa ito ang tamang sandali. Mahigpit pa ring hawak ni Tala ang kanyang bag. Lalong nangangasul ang mukha ng lalaki. Halatang hirap siyang huminga, na para bang may bumabara sa kanyang lalumunan. Lalong nagiging desperado ang boses ng mga tao sa paligid. Tulungan niyo siya! Nasaan na ang mga doktor? Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Naramdaman ni Tala ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang mga sitwasyong nababasa lang niya sa libro ay nangyayari na ngayon sa kanyang harapan. Base sa mga sintomas ng lalaki, alam niyang hindi ito simpleng pagkahimatay o atake sa puso. Dahil sa paghawak niya sa kanyang leeg at sa hirap niyang paghinga, mukhang may problema sa kanyang daanan ng hangin. Ngunit nag-aalangan pa rin si Tala. Hindi pa siya isang lisensyadong doktor at nasa Amerika siya. Kung may mangyaring masama, hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan. Kung magkamali siya, hindi lang ang kanyang kinabukasan ang masisira, kundi pati na rin ang buhay ng taong iyon. Isang guard ang nagmamadaling nagsalita sa kanyang radyo. Nasaan na ang emergency team? Mukhang malala ang kalagayan ng pasyente. Ang sagot mula sa radyo ay 10 minuto pa raw. 10 minuto. Sa sitwasyong ito, ang 10 minuto ay napakatagal na panahon. Biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang leeg at lalong nagpumiglas. Ang kulay ng kanyang mukha ay hindi na lang asul, kundi nagiging kulay ube na. Doon napagtanto ni Tala na hindi na siya maaaring mag-atubili pa. Sa isipan ni Tala, lahat ng kaalaman at karanasang matagal na niyang itinatago ay nagsimulang lumabas. Ang mga teoryang natutunan niya mula sa pagbabasa ng mga librong medikal noong bata pa siya, ang mga advanced na kaalaman sa life sciences na natutunan niya sa UP at lahat ng nakita niya sa mga surgery videos na palihim niyang pinapanood. Ibinaba ni Tala ang kanyang maleta at lumapit sa lalaki. Tumingin sa kanya ang mga tao na may pagtataka. Isang batang Pilipina na biglang sumusugod ay tila kakaiba. Bata, delikado yan. Lumayo ka. Sinubukan siyang pigilan ng isang guard, ngunit matatag na sinabi ni Tala. Barado po ang daanan ng hangin niya. Kung hindi natin siya bibigyan ng first aid ngayon din, mapapahamak po siya. Nagulat ang guard. Hindi siya makapaniwala na isang batang tulad niya ay nakakagawa ng ganoong medikal na paghatol. Doktor ka ba? Hindi po, pero alam ko po ang sitwasyon. Airway obstruction po yan. Dahil barado ang daanan ng hangin, hindi makarating ang oxygen sa utak niya. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Tala. Ngayon niya lang nakikita kung paano ginagamit sa totoong buhay ang mga bagay na alam lang niya sa teorya. Lalong lumalala ang kalagayan ng lalaki. Mukhang mawawalan na siya ng malay at halos hindi na marinig ang kanyang paghinga. Hindi na maaaring mag-aksaya ng panahon si Tala. Kung hindi po tayo kikilos ngayon, mamamatay po siya. Binuksan ni Tala ang kanyang bag. Kinuha niya ang lalagyan ng lapis at pinili ang pinakamatulis na lapis doon. Hindi maintindihan ng mga tao kung ano ang kanyang gagawin. Bata, anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa lapis? Ngunit buo na ang desisyon ni Tala.
Sinuri niya ang leeg ng lalaki, hinahanap ang tamang lokasyon, ang espasyo sa pagitan ng thyroid cartilage at cricoid cartilage. Iyon na iyon. Ang kamay ni Tala ay nakakagulat na kalmado. Kahit na ito ang unang pagkakataon na gagawin niya sa totoong buhay ang emergency cricothyrotomy na alam lang niya sa teorya. Hindi siya nanginginig. Sa halip, malinaw sa kanya ang lahat. Mawalang galang na po. Umurong po kayong lahat. Kailangan ko po ng espasyo. Dahil sa matatag na boses ni Tala, unti-unting umurong ang mga tao. Naramdaman din ng mga guard ang kabigatan ng sitwasyon at hinayaan na lang si Tala sa kanyang ginagawa. Matapos mahanap ang eksaktong lokasyon sa leeg ng lalaki, ginamit ni Tala ang lapis upang gumawa ng isang maliit na butas. Ilang beses na niyang nakita ang prosesong ito sa teorya, ngunit ito ang unang pagkakataon na gagawin niya ito mismo. Ngunit ang kilos ng kanyang mga kamay ay kasing husay ng isang doktor na may maraming taon ng karanasan. Ilang segundo lang ang lumipas, nagsimulang lumabas ang hangin mula sa bibig ng lalaki. Ang kanyang mukha, na naging asul, ay unti-unting bumalik sa normal na kulay, napasinghap sa gulat ang mga taong nanonood. Wow! Nabuhay siya! Paano nangyari yon? Iniligtas talaga ng batang yan ang tao. Dahan-dahang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata at nagkamalay. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Tala na nakatingin sa kanya. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon, ngunit ramdam niyang buhay siya. Sakto namang dumating ang mga paramedic, ngunit tapos na ang emergency. Namangha ang mga paramedic sa ginawang first aid ni Tala. Sino ang gumawa nito? Itinuro ng guard si Tala. Siya po, yung estudyanteng galing sa Pilipinas. Hindi makapaniwala ang paramedic. Isang perpektong emergency cricothyrotomy na ginawa ng isang estudyante ay halos imposible. Noon lang naramdaman ni Tala ang bigat ng kanyang ginawa. Nakatuon sa kanya ang lahat ng mga mata at patuloy siyang tinatanong ng mga paramedic saan niya natutunan ang ganoong teknik. Kung estudyante ba talaga siya? At kung nag-aaral ba siya ng medisina? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tala. Hindi niya inaasahan na magsisimula sa ganito kadramatikong paraan ang kanyang buhay sa Amerika at hindi pa niya alam kung paano nito babaguhin ang kanyang buhay. Matapos tuluyang magkamalay ang lalaki, biglang nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Habang inililipat siya ng mga paramedic sa stretcher, itinaas niya ang kanyang kamay upang magpahiwatig na maghintay sandali. At sa kanya ibinaling ang kanyang tingin kay Tala. Ikaw ba ang nagligtas ng buhay ko? Medyo nahiya si Tala. At tumango. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagligtas talaga siya ng buhay ng isang tao. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Tinitigan ng lalaki ang mukha ni Tala. Bakas sa kanyang mga mata, ang taos-pusong pasasalamat. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? At ang contact number mo? Kailangan kitang pasalamatan ng maayos. Naghanda si Tala na tumanggap ng business card, ngunit kinailangan ng dalhin ang lalaki sa ospital ng mga paramedic. Habang paalis, sinabi niya kay Tala sa huling pagkakataon, Richard Carlton ang pangalan ko. Magkita tayong muli. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Nang marinig ang apelyidong Carlton, nagbago ang ekspresyon ng ilang tao sa paligid. May bumulong. Huwag mong sabihing siya yung Carlton ng Carlton Medical? Mukhang siya nga. Base sa suot niya, hindi pa alam ni Tala kung sino si Richard Carlton. Ngunit base sa reaksyon ng mga tao, mukhang sikat siyang tao. Matapos umalis ang ambulansya, bumalik sa normal ang paliparan. Ngunit may ilan pa ring taong naiwan sa paligid ni Tala. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa ginawa niya. Grabe, ang galing. Nagawa ng isang estudyante ang ganoong emergency procedure. Siguro medical student siya. O baka doktor na talaga. Dahil sa atensyon, gusto na sanang umalis ni Tala. Nang tahimik, ngunit lumapit ang isang empleyado ng paliparan at nagsalita. Excuse me, ma'am? Pwede po ba naming makuha ang inyong salaysay tungkol sa nangyari?
Kailangan po para sa security protocol ng airport. Walang nagawa si Tala, kundi sumama sa opisina ng paliparan. Doon, kinailangan niyang ipaliwanag ng detalyado ang nangyari. Kung paano niya nasuri ang sitwasyon, bakit niya nagawa ang ganoong procedure, at saan niya natutunan ang teknik. Tapat na sumagot si Tala. Nag-aral siya ng medisina sa Pilipinas at alam niya sa teorya ang ganoong paraan ng first aid. Ngunit idinagdag niya na ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito sa isang tao. Habang nakikinig, hindi maitago ng empleyado ang kanyang pagkamangha. Hindi siya makapaniwala na sa pamamagitan lamang ng teorya ay magagawa ang isang perpektong emergency procedure. Alam niyo po ba na posibleng lumabas ito sa media? Si Mr. Richard Carlton po ay isang kilalang tao. Noon lang napagtanto ni Tala ang kabigatan ng sitwasyon. Hindi lang siya basta tumulong sa isang tao, kundi nagligtas siya ng isang sikat na tao. At posibleng malaman ito ng publiko. Habang nasa taxi papunta sa kanyang tutuluyan, inisip ni Tala ang mga nangyari. Hindi niya pinangarap na mangyayari ito sa unang araw niya sa Amerika. At nagulat siya na nagamit niya ang isang kakayahang hindi niya alam na taglay niya. Pagdating sa kanyang tinutuluyan, habang inaayos ang kanyang mga gamit, magulo pa rin ang isip ni Tala. Masaya siya at ipinagmamalaki ang sarili, ngunit mayroon ding kaunting takot. Hindi niya mahulaan kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Noong gabing iyon, tinawagan ni Tala ang kanyang lola. Dahil sa time difference, umaga na sa Pilipinas. Lola, nakarating na po ako ng maayos. Mabuti naman, apo. Wala namang nangyaring masama, di ba? Nag-atubili sandali si Tala. Mabagapan ang nangyaring masama. Nag-isip siya kung sasabihin ba niya sa lola niya ang nangyari, baka mag-alala ito. Ngunit sa huli, nagpasya siyang magsabi ng totoo. May medyo espesyal po kasing nangyari sa airport. Habang ikinukwento ni Tala ang mga nangyari, matagal na hindi nagsalita ang kanyang lola at saka maingat na nagtanong. Sigurado kang ayos ka lang, apo? Baka magkaproblema ka pa riyan. Huwag po kayong mag-alala, lola. Maganda po ang kinalabasan. Napatunayan ko pong kaya kong tumulong sa kapwa. Matapos ang tawag, tumingin si Tala sa bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng isang di pamilyar na lungsod. Bukas, magsisimula na ang kanyang buhay estudyante. Ngunit kinaumagahan, walang tigil ang pagring ng telepono ni Tala, mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ang isa, nagpakilala ang nasa kabilang linya bilang isang reporter. Hello! Ako si Johnson mula sa CBS News. Gusto ko sanang humingi ng interview tungkol sa nangyari sa airport kahapon. Nagulat si Tala. Mukhang kumalat na sa media ang balita. Pasensya na po, pero wala po akong masasabi. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Ngunit, hindi sumuko ang reporter. Si Mr. Richard Carlton mismo po ang kumontak sa amin. Sinabi niyang iniligtas mo raw ang buhay niya at gusto niyang ipaalam sa lahat ang kwento mo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tala, mas lalaki pa pala ang isyung ito kaysa sa inaasahan niya. Kung si Richard Carlton ay isang maimpluwensyang tao, posibleng kumalat ng malawakan ang kanyang kwento. Sandali lang po, pag-iisipan ko po muna. Matapos ibaba ang tawag, sinearch ni Tala sa internet si Richard Carlton. Nagulat siya sa mga resulta. Ang Carlton Medical ay isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng medical equipment sa Amerika at si Richard Carlton ang CEO nito. Ngayon, lubos na niyang naunawaan kung gaano kahalagang tao ang kanyang iniligtas. Kasabay nito, nagsimula siyang magtaka kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang kinabukasan. Noong hapong iyon, habang nasa school orientation si Tala, isang lalaking naka-business suit ang lumapit sa kanya. Nagpakilala siya bilang personal assistant ni Richard Carlton. Inaanyayahan po kayo ni Mr. Carlton para sa isang hapunan. Nais niya pong magpasalamat sa inyo ng personal. Nag-atubili si Tala. Biglaan ang imbitasyon
at hindi pa siya komportable sa mga ganoong okasyon. Gusto ko po sanang tanggihan ng magalang. Ginawa ko lang po ang nararapat, ngunit hindi sumuko ang assistant. May espesyal po kasing alok si Mr. Carlton para sa inyo. May kinalaman daw po sa inyong kinabukasan. Nang marinig iyon, nagsimulang magbago ang isip ni Tala. May kinalaman sa kanyang kinabukasan? Ano kaya ang ibig sabihin noon? Sa huli, tinanggap ni Tala ang imbitasyon. Na-curious din siya at gusto niyang malaman kung ano ang gustong sabihin sa kanya ni Richard Carlton. Kinagabihan, nakipagkita si Tala kay Richard Carlton sa isang mamahaling restaurant. Magaling na siya at ngumiti nang makita si Tala. Napakasaya kong makita kang muli. Dahil sa iyo, narito ako ngayon. Mapagkumbabang sumagot si Tala. Sobra naman po yan. Ginawa ko lang po ang natutunan ko. Tila lalong humanga si Richard sa pagiging mapagkumbaba ni Tala. Ang mga taong tulad mo, ang tunay na medical professional, bata ka man, kakaiba ang iyong pagpapahalaga sa buhay. At sa kanya sinimulan ang seryosong usapan. Sa totoo lang, may gusto akong ialok sa iyo. Gusto mo bang sumali sa isang espesyal na proyektong ginagawa ng aming kumpanya? Ang alok ni Richard Carlton ay mas detalyado at kaakit-akit kaysa sa inaasahan ni Tala. Inaalok siyang sumali sa isang proyektong nagde-develop ng makabagong teknolohiyang medikal sa Carlton Medical. At hindi ito isang simpleng internship, kundi bilang isang miyembro ng pangunahing research team. Noong una, hindi makapaniwala si Tala. Estudyante pa lang siya, paanong makakasali siya sa isang mahalagang proyekto ng pinakamalaking kumpanya ng medical equipment sa Amerika. Ngunit seryoso si Richard. Sinabi niyang labis siyang humanga sa bilis ng pag-iisip at pagkilos ni Tala sa airport. At higit sa lahat, sa kanyang pagtrato sa buhay. Ang proyekto ay tungkol sa pagbuo ng isang next-generation emergency medical system. Ang layunin ay gawing simple at madaling gamitin ng sinuman sa oras ng emergency ang mga komplikado at mabibigat na kagamitang medikal. Ang proyekto ay nagsimula sa pilosopiyang kung minsan, ang pinakasimpleng kasangkapan tulad ng ipinakita ni Tala gamit ang isang lapis ang pinakamabisa. Ilang araw na nag-isip si Tala. Tiyak na isang magandang pagkakataong ito, ngunit kasama nito ang malaking responsibilidad. At iba rin ito sa landas na orihinal niyang binalak para sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa huli, nagpasya si Tala na tanggapin ang alok. Ang pagbuo ng teknolohiyang makakatulong sa mga tao sa totoong sitwasyon ay eksaktong tugma sa kanyang pangarap. Nang magsimula siyang sumali sa proyekto, ganap na nagbago ang buhay ni Tala. Sa umaga, pumapasok siya sa Medical Tech Innovation School at sa hapon at gabi, nagtatrabaho siya sa laboratorio ng Carlton Medical. Noong una, nakakapagod, ngunit nasiyahan si Tala sa bawat proseso. Ang ibang miyembro ng research team ay may pagdududa noong una kay Tala. Gaano man ka-espesyal ang kanyang kwento, hindi sila sigurado kung makakatulong ba talaga ang isang batang estudyante sa team, ngunit agad na sinira ni Tala ang kanilang mga prejudice. Ang kanyang mga ideya ay nagmula sa mga pananaw na hindi naisip ng mga datihang mananaliksik. Sa halip na gawing mas komplikado ang mga kagamitang medikal, bumalik siya sa pinakapundasyon upang hanapin ang pinakasimple at pinakamabisang paraan. Tulad ng paggamit niya ng lapis upang buksan ang daanan ng hangin, lalo na sa pagbuo ng isang portable emergency diagnostic system, kahanga-hanga ang naging kontribusyon ni Tala. Ang mga problemang matagal nang pinag-iisipan ng team ay tinignan ni Tala mula sa ibang anggulo. Nagdisenyo siya ng isang system na hindi lang madaling gamitin ng ordinaryong tao, kundi tumpak din sa pagbibigay ng diagnosis. Nang ang ideya ni Tala ay gawing prototype at pumasa sa unang pagsubok, hindi maitago ng buong team ang kanilang pagkamangha. Tinawag ni Richard Carlton si Tala ng pribado upang batiin siya. At ipinahayag niya ang kanyang intensyon. Nabigyan siya ng mas malaking papel sa hinaharap. Ngunit ang mabilis na pagsikat ni Tala ay hindi tinanggap ng lahat, lalo na si Grace Bentley.
ang Vice President ng Carlton Medical, na hindi natutuwa sa presensya ni Tala. Si Grace ay isang veterana na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya at hindi niya nagustuhan na isang baguhang estudyanteng Pilipina ang nakakakuha ng lahat ng atensyon. Ang sama ng loob ni Grace ay higit pa sa simpleng inggit. Ang pagiging Pilipina ni Tala ay nagpalala pa sa kanyang prejudice. Sa mga usapan niya sa mga kasamahan, madalas niyang sinasabi na ang mga bansang Asyano ay ginagaya lamang ang teknolohiya ng kanluran. Para sa kanya, ang tagumpay ni Tala ay isang katotohanang mahirap tanggapin. Ginamit ni Grace ang iba't ibang paraan para hadlangan si Tala. Sa mga meeting, sinasadya niyang balewalain ang mga opinyon ni Tala o binibigyang diin ang mga depekto ng kanyang mga ideya. Ngunit ang galing ni Tala ay sapat upang malampasan ang mga hadlang na ito at sa huli, mas naging kapansin-pansin pa ang mga kilos ni Grace. Lalong naging komplikado ang sitwasyon dahil sa atensyon ng media. Nang mabalita ang pagliligtas ni Tala kay Richard Carlton sa airport, bigla siyang naging sikat. Itinampok sa mga balita sa buong Amerika ang kuwento ni Tala at nakatanggap siya ng mga imbitasyon mula sa iba't ibang talk shows. Tinagurian ng media si Tala bilang anghenyo mula sa silangan. Ang katotohanang sa murang edad ay kasali na siya sa isang pangunahing proyekto ng isang pandaigdigang kumpanyang medikal ay lalong nagpainit sa usapan. Ang mga litrato at interview ni Tala ay araw-araw na nasa mga diaryo at internet. Ang ganitong atensyon ay may dalang bigat para kay Tala. Gusto lang niyang mag-aral at mag-research ng mabuti, ngunit napakaraming tao ang nakatingin sa kanya. Ngunit totoo rin na ang atensyong ito ay nagdala ng mas maraming suporta at oportunidad para sa kanyang pananaliksik. Mainit din ang naging reaksyon sa Pilipinas sa tagumpay ni Tala. Ipinakilala siya ng media bilang isang pambansang ipagmamalaki at nagpadala rin ng mensahe ng pagbati ang gobyerno. Nagdaos din ng mga pagdiriwang ang kanyang dating high school at ang UP. Ngunit sa likod ng lahat ng atensyon at tagumpay na ito, may panganib na nag-aabang na hindi alam ni Tala. Ang inggit at prejudice ni Grace Bentley ay unti-unting nagiging konkretong aksyon. Naghahanap siya ng paraan para tuluyang maalis si Tala. Sinimulan ni Grace na masusing obserbahan ang proseso ng pananaliksik ni Tala. Plano niyang palakihin ang anumang maliit na pagkakamali para gawing issue. Naghanap din siya ng paraan upang angkinin ang mga ideya o resulta ng pananaliksik ni Tala. Walang kamalay-malay si Tala sa sabuatang ito. Nanatili siyang nakatuon sa kanyang pananaliksik ng may malinis na puso. Maayos ang kanyang relasyon sa mga kasamahan at patuloy siyang pinagkakatiwalaan ni Richard Carlton. Ngunit isang araw, may nangyaring insidente sa laboratorio kung saan nawala ang mahahalagang data. Ang mga pangunahing experimental data na ilang linggong kinolekta at sinuri ni Tala ay biglang nawala sa server. Noong una, inakala nilang simpleng system error lang ito. Ngunit kahit anong subok na i-recover, hindi mahanap ang data. Ang mas malala, may lumabas na hinala na ang data ay na-leak palabas. May balitang isang kalabang kumpanya ang nag-anunsyo ng halos kaparehong resulta ng pananaliksik. Nagsimula ang isang internal investigation sa kumpanya tungkol sa posibilidad na mayroong insider na nag-leak nito. Nasaktan si Tala. Alam ng lahat na hinding-hindi niya gagawin iyon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya pinaghihinalaan. Ngunit ang sitwasyon ay hindi pabor sa kanya. Hindi pinalampas ni Grace ang pagkakataong ito. Dahan-dahan siyang nagpakalat ng mga hinala tungkol kay Tala. Ginamit niya ang pagiging Pilipina ni Tala, sinasabing posibleng nag-leak siya ng impormasyon para sa isang kumpanya sa kanyang sariling bansa. Ang sabuatan ni Grace ay mas masalimuot at organisado kaysa sa inaasahan. Matagal na siyang bumuo ng mga koneksyon sa loob ng kumpanya at ngayon ay ginagamit niya ang network na iyon para idiin si Tala. Dahil sa insidente ng data leak, lalong pinalakas ni Grace ang mga hinala laban kay Tala. Habang isinasagawa ang internal investigation,
Nagulat si Grace sa investigation team ng mga kahina-hinalang gawin ni Tala. Itinuro niya ang katotohanang madalas manatili si Tala sa laboratorio ng mag-isa hanggang gabi. Madalas niyang gamitin ang kanyang personal na laptop at regular siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas. Ang mga ito ay pawang mga normal na gawain. Ngunit sa interpretasyon ni Grace, lahat ito ay naging kahina-hinalang aktibidad. Lalo na ang pagiging Pilipina ni Tala ang nagpalakas sa mga hinalang ito habang umuusad ang investigasyon. Lalong nahirapan ang posisyon ni Tala. Nagbago ang tingin sa kanya ng kanyang mga kasamahan. At sa mga meeting, hindi na tinatanggap ang kanyang mga opinyon. Tulad ng dati, maging si Richard Carlton ay umiwas na makipag-ugnayan kay Tala hanggang sa malinawan ang sitwasyon. Ramdam na ramdam ni Tala ang pagbabagong ito. Ang mga taong ilang linggo lang ang nakalipas ay sumasalubong at kumikilala sa kanya, ngayon ay nagbibigay ng mga mapanghusgang tingin. Alam ni Tala na wala siyang ginawang masama, ngunit hindi niya mahanap ang paraan para patunayan ito. Lalong lumala ang sitwasyon. Makalipas ang ilang araw, isa pang security breach ang nangyari. Sa pagkakataong ito, natuklasan na ang mga pangunahing disenyo ng proyektong kinabibilangan ni Tala ay kinopya ng walang pahintulot at ang record ng pagkopya ay konektado sa personal account ni Tala. Gulat na gulat si Tala. Hinding-hindi siya kumopya ng ganoong file, ngunit sa system logs, malinaw na nakatala na ang kanyang account ang nag-access at kumopya ng file. Ipinaglaban niya ang kanyang pagiging inosente, ngunit sa harap ng pisikal na ebidensya, para lang siyang nagdadahilan. Hindi pinalampas ni Grace ang pagkakataong ito. Nagpatawag siya ng isang emergency executive meeting at hiniling ang agarang pag-alis kay Tala sa proyekto at pagbabawal sa kanyang pagpasok sa kumpanya. Ayon sa kanya, mas malaking pinsala ang maaaring mangyari kung mananatili pa si Tala. Sa meeting, nag-isip ng malalim si Richard Carlton. Gusto pa rin niyang pagkatiwalaan si Tala. Ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang interes at seguridad ng kumpanya. Sa huli, nagdesisyon si Richard na pansamantalang suspindihin ang partisipasyon ni Tala sa proyekto hanggang sa malinawan ang lahat. Labis na nasaktan si Tala nang marinig ang balita. Inalis siya sa proyektong pinagbuhusan niya ng lahat ng kanyang pagsisikap at dahil pa sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Nakaramdam si Tala ng sama ng loob, galit, at matinding kalungkutan ng sabay-sabay. Habang papalabas ng kumpanya, hindi napigilan ni Tala ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya, lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng ilang buwan ay gumuho sa isang iglap. Malamig ang tingin ng kanyang mga kasamahan at ang iba ay tuluyan na siyang tinalikuran. Ang mas masakit ay ang reaksyon ng media. Nang mabalita ang pag-alis ni Tala sa proyekto, nag-unahan ang media sa pag-uulat. Ang parehong media na ilang buwan lang ang nakalipas ay pumupuri kay Tala bilang isang henyo, ngayon ay naglalabas ng mga baliktad na artikulo. Muling hinalungkat ng media ang nakaraan ni Tala. Kinuwestiyon nila kung totoo bang mayroon siyang ganoong kahangahangang kakayahan o kung lahat ba ay pinalaki o gawa-gawa lamang. Maging ang insidente ng first aid sa airport ay sinabing posibleng isang planadong palabas. Lalong nalugmok si Tala habang binabasa ang mga balitang ito. Hindi niya matanggap na maging ang kanyang taos-pusong intensyon na tumulong ay pinagdududahan na. Hindi maintindihan ni Tala kung bakit niya kailangang danasin ang lahat ng ito. Malaki rin ang naging sakop ng media sa Pilipinas sa isyung ito. Noong una, marami ang mga artikulong nagtatanggol kay Tala, ngunit habang tumatagal, dumami ang mga mapanuring ulat. May ilan pa ngang nagsabing sinira ni Tala ang imahe ng Pilipinas. Nag-iisa si Tala sa kanyang tinutuluyan, lubog sa malalim na pag-iisip. Tila nawalan ng saysay ang kanyang layunin sa pagpunta sa Amerika, ang pag-aaral at pananaliksik. Maging sa paaralan, nagbago ang tingin sa kanya
at maging ang mga propesor ay umiiwas na sa kanya. Ilang araw, na halos hindi lumabas ng kanyang silid si Tala, naisip niyang tawagan ang kanyang lola, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Lalo siyang nabibigatan sa isiping gaano mag-aalala at madidismaya ang kanyang lola. Ngunit 1 linggo ang lumipas, isang gabi. May kumatok sa pinto ni Tala. Gabi na kaya nagtaka siya kung sino ang bumisita, ngunit dahil sa takot na baka mga reporter o ibang tao, nag-atubili siyang buksan ang pinto. Ngunit ang boses mula sa labas ay hindi niya inaasahan. Boses ito ng isang binatang lalaki, tinatawag ang kanyang pangalan at sinasabing may mahalaga siyang sasabihin. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang pinto. Ang nakatayo sa labas ay si Luke Carlton, ang anak ni Richard Carlton at itinuturing na tagapagmana ng Carlton Medical. Nakita na ni Tala si Luke ng ilang beses sa kumpanya, ngunit hindi pa sila nagkausap. Seryoso ang mukha ni Luke. Tinanong niya si Tala kung maaari siyang pumasok upang mag-usap, at kahit naguguluhan, pinapasok siya ni Tala. Tumingin si Luke sa paligid ng silid at saka naupo sa harap ni Tala at nagsimulang magsalita. Nakakagulat ang ibinalita ni Luke. Muling lumala ang kalagayan ni Richard Carlton. Matapos siyang iligtas ni Tala, ilang buwan na ang nakalipas. Mukhang tuluyan na siyang gumaling. Ngunit kamakailan ay nagsimulang lumitaw ang iba pang seryosong sintomas. Ang mas nakakagulat ay hindi matukoy ng mga pinakamagagaling na doktor sa Amerika kung ano ang kanyang kalagayan. Nagpalipat-lipat na siya ng ospital para sa mga pagsusuri, ngunit hindi mahanap ang sanhi at walang maibigay na epektibong lunas. Araw-araw, lalong lumalala ang kalagayan ni Richard. Nakiusap si Luke kay Tala na muling iligtas ang kanyang ama. Kailangan daw muli ang kanyang kahanga-hangang bilis ng pag-iisip at pagkilos na ipinakita niya sa airport. Sinabi niyang sa sitwasyong sumuko na ang ibang mga doktor. Si Tala na lang ang kanilang pag-asa. Habang nakikinig, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Tala. Sa isang banda, gusto niyang tulungan si Richard. Ngunit sa kabilang banda, iniisip niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon at hindi makapagdesisyon agad. Hindi siya sigurado kung matalinong desisyon ba na muling makipag-ugnayan sa pamilya Carlton ngayong pinalayas na siya sa kumpanya. Ngunit nang makita niya ang desperadong mukha ni Luke, nagsimulang lumambot ang puso ni Tala. Ang dahilan kung bakit siya nag-aral ng medisina at nangarap maging doktor ay para sa mga sandaling tulad nito. Humingi si Luke ng panahon kay Tala. Isang araw lang para pag-isipan at magbigay ng sagot. At sa kanya iniabot kay Tala ang isang folder na naglalaman ng mga detalyadong medical records ng kasalukuyang kalagayan ni Richard. Ibig sabihin, ibibigay niya ang lahat ng impormasyon para makapagpasya si Tala. Pagkaalis ni Luke, masusing sinuri ni Tala ang mga medical records na iniwan niya. Pagtingin sa mga sintomas ni Richard, malinaw na iba ito sa mga karaniwang sakit. Naisip niyang posibleng mayroong hindi napansin ang mga naunang doktor. Magdamag na sinuri ni Tala ang mga dokumento. Naghanap siya sa mga librong medikal ng mga katulad na kaso at pinag-aralan ang mga posibleng diagnosis at lunas. Habang ginagawa ito, muling naramdaman ni Tala kung gaano niya kamahal ang medisina. Habang sinusuri ni Tala ang mga medical records ni Richard Carlton, lalo siyang nakukumbinsi. Nararamdaman niyang mayroong mahalagang detalye na hindi napansin ng ibang mga doktor. Ang pattern ng mga sintomas ay nagpapahiwatig na hindi ito simpleng pagbabalik ng sakit, kundi posibleng mayroong fundamental na problema na may kaugnayan sa unang emergency na hindi pa nalulutas. Ang partikular na pinagtuunan ng pansin ni Tala ay ang mga sintomas sa respiratory system ni Richard. Matapos ang airway obstruction sa airport, mukhang tuluyan na siyang gumaling, ngunit kamakailan ay muling lumitaw ang mga katulad na problema. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito biglaan, kundi unti-unting lumalala. Mukhang nakatuon ang mga doktor sa mga karaniwang sakit sa puso o baga, ngunit naniniwala si Tala na posibleng mayroong mas malalim na structural na problema.
Ang kutob na naramdaman niya noong una siyang nag-first aid ay bumabalik. Inayos ni Tala ang kanyang mga natuklasan at tinawagan si Luke. Sinabi niya na kung maaari niyang personal na suriin si Richard, mas makakagawa siya ng tumpak na paghatol. Agad na pumayag si Luke sa mungkahi ni Tala at nagtakda sila ng lugar at oras ng pagkikita. Kinabukasan, kasama ni Luke, pumunta si Tala sa pribadong mansyon kung saan nanunuluyan si Richard. Ang katotohanan sa bahay na siya ginagamot at hindi sa ospital ay nagpapakita ng kabigatan ng sitwasyon. Marahil ay dahil wala ring malinaw na solusyon ang maibigay ng ospital. Ang mansyon ng mga Carlton ay mas enggrande pa kaysa sa inaasahan ni Tala. Ngunit mabigat ang atmosfera sa loob. Bakas sa mukha ng pamilya at mga empleyado ang pag-aalala at kaba. Doon naramdaman ni Tala kung gaano kalaki ang inaasahan sa kanya. Nakahiga si Richard sa kama sa kanyang silid. Kung ikukumpara noong huli silang magkita, halatang nanghina na siya, maputla ang kanyang mukha at hirap siyang huminga. Ngunit nang makita niya si Tala, pilit siyang ngumiti at nagpakita ng kagalakan. Maingat na sinuri ni Tala ang kalagayan ni Richard. Kinapa niya ang bahagi ng leeg at dibdib at pinakinggan ang tunog ng kanyang paghinga. At sa pamamagitan ng ilang simpleng pagsusuri, tiningnan din niya ang kanyang mga nerve response. Lalo siyang nakumbinsi na tama ang kanyang hinala. Ang diagnosis ni Tala ay lubos na kaiba sa ibang mga doktor. Ang problema ni Richard ay hindi sa puso o baga, kundi dahil sa isang maliit na pinsala sa istruktura ng kanyang leeg. Ang pressure na nalikha noong nabarahan ang kanyang daanan ng hangin sa unang emergency ay nakapinsala sa mga nakapaligid na tissue at habang tumatagal, ito ay nagdudulot ng mas malalang problema. Ang ganitong uri ng pinsala ay mahirap matukoy sa mga karaniwang pagsusuri, lalo na't kapag lumipas na ang acute phase, unti-unting lumalabas ang mga sintomas kaya madalas itong napagkakamalang ibang sakit. Ngunit dahil si Tala mismo ang gumawa ng unang first aid, naaalala niya ng eksakto ang sitwasyon noon kaya naisip niya ang posibilidad na ito. Ang problema, napakahirap gamutin ang ganitong pinsala. Dahil malapit ito sa mga mahahalagang istruktura sa leeg, delikado ang operasyon at limitado ang epekto ng non-surgical treatments. Ngunit hindi sumuko si Tala, naniniwala siyang tiyak na may paraan. Ilang araw na masinsinang nag-research si Tala. Naghanap siya ng mga pinakabagong medical journals at sinuri ang mga katulad na kaso at sa wakas, nakahanap siya ng isang posibilidad. Sa pamamagitan ng pag-apply ng isang bagong binuong minimally invasive surgical technique, mukhang malulutas niya ang problema ni Richard. Ngunit may malaking problema. Hindi pa isang lisensyadong doktor si Tala. Gaano man kaperpekto ang kanyang plano sa teorya, wala siyang kwalipikasyon para magsagawa ng operasyon. At kung isa sa alang-alang ang kasalukuyan niyang sitwasyon, malamang na walang sinumang lisensyadong doktor ang makikipagtulungan sa kanya. Naunawaan ni Luke ang problema ni Tala, ngunit hindi siya sumuko. Buhay ng kanyang ama ang nakataya at naniniwala siyang si Tala lang ang makakapagbigay ng solusyon. Nangako si Luke na siya ang bahala sa mga legal na problema. Nakakagulat ang plano ni Luke. Sa basement ng mansyon ng mga Carlton, mayroong isang kumpletong pasilidad na medikal. Ipinagawa ito dahil madalas magkaroon ng problema sa kalusugan si Richard at kumpleto ito sa mga kagamitan na maihahalin tulad sa isang ospital. Iminungkahi ni Luke na doon isagawa ang operasyon ng hindi opisyal. Labis na nag-isip si Tala sa alok na ito. Kung magtatagumpay, maililigtas niya ang buhay ni Richard. Ngunit kung mabibigo, siya ang mananagot sa lahat. At kailangan din niyang harapin ang mga akusasyon ng ilegal na pagpapraktis ng medisina, ngunit malinaw din na wala ng ibang pagpipilian. Sa huli, nagdesisyon si Tala. Ililigtas niya si Richard. Naisip niyang lahat ng pagsubok at hindi pagkakaunawaan na dinanas niya ay para sa sandaling ito. Ang dahilan kung bakit siya nag-aral ng medisina at nangarap maging doktor
ay upang magligtas ng buhay sa mga sitwasyong tulad nito. Naging masusi ang paghahanda para sa operasyon. Lihim na inihanda ni Luke ang mga kinakailangang medical staff at kagamitan. Opisyal na sinabi na ito ay para sa personal na pangangalaga ni Richard, ngunit sa katotohanan, ito ay paghahanda para sa isang komplikadong operasyon. Detalyado ring binuo ni Tala ang plano ng operasyon at naghanda para sa lahat ng posibleng sitwasyon. Gabi bago ang operasyon, hindi makatulog si Tala. Kinakabahan siya kung magiging matagumpay ba ang operasyon bukas at kung kaya ba niyang pasanin ang ganito kabigat na responsibilidad. Ngunit kasabay nito, mayroon din siyang kakaibang kumpiyansa. Isang kutob na tulad ng naramdaman niya noong una niyang iniligtas si Richard sa airport. Muling hinawakan ni Tala ang kanyang lalagyan ng lapis, ang mga lapis na lagi niyang kasama mula nang dumating siya sa Amerika. Hindi niya inakala na ang kuwentong nagsimula sa isang lapis ay hahantong sa isang malaking operasyon, ngunit pakiramdam niya, lahat ay magkakaugnay na parang tadhana. Kinabukasan, nagsimula ang operasyon. Mararanasan ni Tala ang ilang oras na hinding-hindi niya malilimutan sa kanyang buong buhay. Sa pagitan ng tagumpay at kabiguan, sa pagitan ng buhay at kamatayan, dumating ang sandali kung saan kailangan niyang isugal ang lahat. Nang buksan ang mga ilaw sa underground operating room, suot na ni Tala ang kanyang surgical gown. Nang hawakan niya ang scalpel at tumayo sa harap ni Richard, naramdaman ni Tala na nagiging tunay na siyang doktor. Napagtanto niyang hindi edad o lisensya, kundi ang puso na nagnanais magligtas ng buhay, ang tunay na sukatan ng isang doktor. Nagsimulang kumilos ang mga kamay ni Tala at nagsimula na ang pinakamahalagang sandali. Sa malamig na hangin ng operating room, ang mga kamay ni Tala ay nakakagulat na kalmado. Sa unang ilang minuto, naramdaman niya ang tensyon sa buong katawan, ngunit nang hawakan niya ang scalpel at gawin ang unang hiwa, naging malinaw ang lahat. Tulad ng isang musikero na matagal nang naghanda at nagpapakitang gilas sa entablado, nagsimulang mag-isa ang lahat ng kaalaman at kutob ni Tala. Habang maingat niyang binubuksan ang leeg ni Richard, nakumpirma ni Tala na tama ang kanyang diagnosis. Ang mga maliliit na pinsalang natamo niya sa emergency, ilang buwan na ang nakalipas ay unti-unting umiipit sa mga nakapaligid na tissue. Naging malinaw kung bakit hindi ito natuklasan ng ibang mga doktor. Ang ganitong uri ng pinsala ay mahirap mahanap kung hindi titingnan mula sa isang partikular na pananaw. Naging mas komplikado ang operasyon kaysa sa inaasahan. Ang mga nasirang tissue ay dikit-dikit sa mga mahahalagang ugat at nerves, kaya't kaunting pagkakamali ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Ngunit nanatiling kalmado si Tala at dahan-dahang sumunod sa bawat hakbang. Ang mga prosesong paulit-ulit niyang ginawa sa teorya ay eksaktong naia-apply niya sa totoong sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang operasyon, si Luke ay naghihintay sa labas ng may kaba. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa loob, ngunit si Tala ay lubos na nakatuon at tila hindi napapansin ang anumang nangyayari sa labas. Habang pinapanood si Tala, lalong nakumbinsi si Luke na tama ang naging desisyon ng kanyang ama. Dumating ang pinakakritikal na bahagi ng operasyon. Ang yugto kung saan kailangang alisin ang mga nasirang tissue at bumuo ng bagong istruktura. Kaunting pagkakamali rito ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa paghinga ni Richard. Huminto sandali si Tala at huminga ng malalim. Sa sandaling iyon, nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat ng mga sandali sa kanyang buhay. Mula sa pagkabata kung kailan siya nagkaroon ng interes sa medisina, ang mga araw ng masinsinang pag-aaral sa UP, ang araw na una niyang iniligtas si Richard sa Amerika at ang mga nakaraang linggo ng kawalan ng pag-asa. Naisip niyang lahat ng iyon ay paghahanda para sa sandaling ito. Muling hinawakan ni Tala ang scalpel. Sa pagkakataong ito, mas puno ng kumpiyansa ang kanyang mga kilos. Tila alam na alam niya kung ano ang dapat gawin. Ang kanyang mga kamay ay kumilos ng may tumpak at delikadesa.
Maging ang mga nurse na tumutulong sa kanya ay hindi maitago ang kanilang pagkamangha sa kanyang galing. Makalipas ang ilang oras, natapos na ang operasyon. Nang tapusin ni Tala ang huling tahi, doon niya lang napansin na basang-basa na siya ng pawis. Ilang oras iyon ng matinding mental at pisikal na konsentrasyon, ngunit ang resulta ay perpekto. Maayos na naayos ang mga nasirang tissue at mukhang babalik sa normal ang paghinga ni Richard. Pagkatapos ng operasyon, hindi pagising si Richard mula sa anesthesia, ngunit ang kanyang mga vital signs ay stable at mas komportable na ang kanyang paghinga. Nakumbinsi si Tala na matagumpay ang operasyon. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang nagkamalay si Richard. Ang unang naramdaman niya ay mas magaan na ang kanyang paghinga. Ang bigat at hirap na dinanas niya sa loob ng ilang buwan ay tila nawala. Dahan-dahang iminulat ni Richard ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Nasa tabi niya si Tala, binabantayan ang kanyang kalagayan. Nerve response, respiratory function, boses lahat ay bumalik na sa normal. Tumingin si Richard kay Tala na may halong pasasalamat. Ang damdaming hindi maipahayag sa salita ay mababasa sa kanyang mga mata. Ito na ang pangalawang beses na iniligtas ni Tala ang kanyang buhay. At sa pagkakataong ito, sa isang sitwasyong sumuko na ang lahat ng ibang doktor. Umiyak din si Luke nang makita ang paggaling ng kanyang ama. Sa loob ng ilang buwan, kinakabahan siyang baka mawala ang kanyang ama at ngayon ay nabunutan na siya ng tinik at lalong lumalim ang kanyang pasasalamat at respeto kay Tala. Ngunit ang tagumpay ng operasyon ay hindi nangangahulugang nalutas na ang lahat ng problema. Ang legal na status ni Tala ay hindi pa rin malinaw at inaasahan ang mga posibleng epekto ng isang hindi opisyal na operasyon. Kinailangan ni Richard at Luke na pag-isipan kung paano ito haharapin. Makalipas ang ilang araw, nang tuluyang makumpirma ang paggaling ni Richard, biglang nagbago ang sitwasyon. Sinimulan ni Richard na imbestigahan ng detalyado ang lahat ng nangyari kay Tala, mula sa insidente ng data leak hanggang sa pagpapatalsik sa kanya sa kumpanya. Lahat ay masusi niyang sinuri. Natuklasan ng mga ebidensya na si Grace Bentley ang nagplano ng isang masalimuot na sabuatan para maalis si Tala. Ang data leak at ang security breach ay pawang gawa-gawa ni Grace. Hinak niya ang account ni Tala para gumawa ng peking ebidensya. Ang mas nakakagulat ay ang motibo ni Grace. Higit pa sa simpleng inggit, mayroon siyang plano na angkinin ang mga makabagong ideya ni Tala. Plano ni Grace na pagkatapos maalis si Tala sa kumpanya, ilalabas niya ang mga resulta ng pananaliksik nito sa ilalim ng kanyang pangalan. Nagalit si Richard nang malaman ito. Hindi niya mapapatawad ang paninira sa taong nagligtas ng kanyang buhay, ngunit mas malaking problema ang tangkang paggamit sa mga pangunahing teknolohiya ng kumpanya para sa sariling interes. Agad na sinibak ni Richard si Grace at nagpa siya na magsampa ng kaso. Kasabay nito, sinimulan ni Richard ang mga hakbang para ibalik ang dangal ni Tala. Nagpa siya siyang ilahad ang katotohanan sa media at ipaalam sa lahat kung gaano kahusay na talento si Tala, lalo na ang tagumpay ng operasyon na ito ay magiging isang matibay na ebidensya ng kanyang galing. Ngunit may isang problema. Kung isa sa publiko ang katotohanang nagsagawa si Tala ng operasyon ng walang lisensya, mas malaking legal na problema ang maaaring kaharapin niya. Maingat na pinag-isipan ni Richard at Luke kung paano ito lulutasin. Sa huli, ang napili nilang paraan ay buksan ang daan para makakuha si Tala ng opisyal na medical license. Gagamitin ni Richard ang kanyang impluwensya para bigyan si Tala ng pambihirang pagkakataon na makakuha ng lisensya bilang doktor. Nang marinig ito ni Tala, halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Siyempre, pangarap niyang maging doktor, ngunit hindi siya sigurado kung tama bang tumanggap ng ganitong uri ng pabor. Gusto ni Tala na kilalanin siya dahil sa kanyang sariling kakayahan, ngunit kinumbinsi siya ni Richard na hindi ito pabor, kundi isang nararapat na pagkilala.
Ang galing at mga nagawa ni Tala ay sapat ng napatunayan at hindi lang siya dumaan sa formal na proseso. Binigyang diin niya na mas malaking kawalan sa komunidad ng medisina kung mawawala ang isang talentong tulad ni Tala. Ilang araw na malalim na nag-isip si Tala, ang alok ni na Richard at Luke ay tiyak na kaakit-akit, ngunit may bahagi itong sumasalungat sa kanyang mga prinsipyo. Ang gusto ni Tala ay kilalanin dahil sa kanyang kakayahan, at hindi siya sigurado kung ang ganitong espesyal na pagtrato ay naaayon sa landas na gusto niyang tahakin. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang nakakagulat na balita ang dumating. Matapos suriin ang kaso ni Tala, nagpasya ang US Food and Drug Administration na bigyan siya ng isang espesyal na medical practitioner qualification. Hindi ito dahil sa impluwensya ni Richard, kundi isang opisyal na paghatol na ang kanyang mga ipinakitang kasanayan at nagawa sa medisina ay sapat na para kilalanin. Ang mas nakakagulat ay naging usap-usapan sa buong mundo ang kuwento ni Tala. Noong una, pinagdudahan at binatikos siya, ngunit nang lumabas ang katotohanan, mas malaking atensyon at respeto ang kanyang natanggap. Lalo na sa mga kabataang nag-aaral ng medisina, si Tala ay naging isang role model. Sunod-sunod na alok ng full scholarship at admission ang dumating mula sa Harvard Medical School, Johns Hopkins University at Massachusetts Institute of Technology. Lahat ay dahil sa mataas na pagkilala sa kanyang kakayahan at potensyal. Ang katotohanang ang mga prestihiyosong unibersidad na ito ang unang nag-alok ay nangangahulugang si Tala ay kinikilala ng isang international talent. Ang parehong media na ilang linggo lang ang nakalipas ay nagdududa at bumabatikos kay Tala, ngayon ay naglalabas ng mga artikulong pumupuri sa kanya. Ngunit nakaramdam si Tala ng halo-halong emosyon sa biglaang pagbabagong ito. May kaunting pait siyang naramdaman sa katotohanang ganoon kadaling magbago ang opinyon ng mga tao. Si Grace Bentley, sa huli, nang malaman ang lahat ng katotohanan, ay tuluyang napatalsik sa Carleton Medical. Habang isa-isang nabubunyag ang kanyang mga sabwatan at panlilinlang, labis na nagulat ang buong kumpanya. Nagulantang ang lahat ng empleyado sa katotohanang ang isang matagal nang pinagkakatiwalaang ehekutibo ay gumawa ng ganoong bagay. Ang mas malala, ang mga kilos ni Grace ay nakaapekto rin sa ibang mga proyekto ng kumpanya. Kinuwestiyon ang kredibilidad ng maraming pananaliksik na kanyang pinangasiwaan at ang ilan ay kailangang suriin mula sa simula. Dahil sa insidenteng ito, nagpasya ang Carleton Medical na baguhin ng buo ang kanilang internal system. Samantala, naging malaking usapan din sa Pilipinas ang kuwento ni Tala. Noong una, maraming nag-aalala. Ngunit nang lumabas ang katotohanan at makumpirma ang tagumpay ni Tala, naging dahilan siya ng pambansang pagmamalaki. Naglabas din ng pahayag ang gobyerno na pumupuri sa mga nagawa ni Tala at nagpahayag ng plano na suportahan pa ang mga talentong tulad niya. Naluha ang lola ni Tala habang pinapanood ang balita tungkol sa kanyang apo sa telebisyon. Noong una, hindi siya makatulog sa pag-aalala, ngunit ngayon, puno ng pagmamalaki at saya ang kanyang puso. Tinawagan ng lola si Tala para sabihing sinusuportahan niya ito sa lahat. Ngunit, magulo pa rin ang isipan ni Tala. Siyempre, masaya siyang nalinawan ang lahat ng hindi pagkakaunawaan at nakatanggap siya ng pagkilala, ngunit ang mga sugat na natamo niya sa buong proseso ay hindi madaling maghilom. Natutunan niya kung gaano kadaling magkaroon ng prejudice ang mga tao at kung gaano rin kadali nilang baguhin ito. Nagdaos si Luke Carleton ng isang press conference upang opisyal na ianunsyo ang lahat. Ang katotohanang 2 beses iniligtas ni Tala ang buhay ng kanyang ama at kung gaano siya kahusay na medical professional. Inanunsyo rin niya ang plano ng Carleton Medical na aktibong suportahan ang mga batang talentong tulad ni Tala. Sa press conference na iyon, partikular na binigyang diin ni Luke ang mensahe na dapat itapon ang prejudice batay sa lahi o edad. Sinabi niyang pinatunayan ni Tala na ang tunay na kakayahan
at dedikasyon ay walang kinalaman sa mga panlabas na katangiang ito. Nagdulot ito ng malaking epekto sa lipunan ng Amerika at nagbukas ng bagong talakayan tungkol sa diversity at inclusion. Ngunit sa harap ng lahat ng karangalan at oportunidad, ang naging desisyon ni Tala ay ikinagulat ng marami. Magalang na tinanggihan ni Tala ang lahat ng alok mula sa Harvard, Johns Hopkins at iba pang prestihiyosong unibersidad at ipinahayag niya ang kanyang desisyon na bumalik sa Pilipinas. Hindi maintindihan ng mga tao sa paligid niya ang desisyon ni Tala. Nagtaka sila kung bakit niya tatalikuran ang ganito kagagandang oportunidad para bumalik sa Pilipinas. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Richard at Luke, ngunit buo na ang pasya ni Tala. Malinaw ang dahilan ng desisyon ni Tala na bumalik. Sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan sa loob ng ilang buwan, natuklasan niya kung ano talaga ang gusto niya. Mas malaki ang pagnanais niyang magtrabaho sa isang lugar kung saan direktang makakatulong siya sa mga taong talagang nangangailangan kaysa sa magtrabaho sa isang malaking ospital o magkaroon ng kasikatan. Habang inaayos ang kanyang mga huling araw sa Amerika, binalikan ni Tala ang mga nakaraang pangyayari. Mula sa sandaling iniligtas niya si Richard sa airport hanggang ngayon, napakaraming nangyari. Tagumpay at kabiguan, karangalan at kalungkutan, tiwala at pagtataksil, isang pinaikling karanasan ng buhay. Ngunit ang pinakamahalagang natutunan niya ay tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang doktor. Nakumbinsi si Tala na gusto niyang maging isang doktor na tahimik na nag-aalaga ng mga pasyente sa isang simpleng lugar, hindi isang doktor na nasa gitna ng entablado at atensyon. Sa eroplano pabalik ng Pilipinas, nakatingin si Tala sa bintana, malalim ang iniisip. Isang panibagong simula na naman. Gamit ang mga karanasan at kaalamang nakuha niya sa Amerika, gusto niyang gumawa ng isang makabuluhang bagay sa Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan, si Tala ay nagtatrabaho na sa isang maliit na ospital para sa mga bata sa isang probinsya. Hindi ito enggrande o malaki, ngunit para kay Tala, ito ang pinakamahalagang lugar. Dito, araw-araw niyang ginagamot ang mga bata at pinapawi ang mga alalahanin ng kanilang mga magulang. Isang araw, inilagay ni Tala ang isang lapis sa kanyang mesa sa klinika. Ito ang mismong lapis na ginamit niya noong una niyang iniligtas si Richard sa Amerika. Ngayon, ang lapis na iyon ay may espesyal na kahulugan para sa kanya. Simbolo ito na kahit ang pinakasimpleng kasangkapan ay maaaring magligtas ng buhay. At na ang tunay na medisina ay hindi nagmumula sa mga magagarang kagamitan, kundi sa isang pusong may malasakit. Nagtataka ang mga batang pumupunta sa ospital kay Tala kung paano nagkaroon ng ganoong galing ang isang batang doktor at kung bakit siya nagtatrabaho sa isang maliit na ospital. Laging iisa ang kuwentong sinasabi ni Tala sa mga batang iyon. Ipinapakita ni Tala sa mga bata ang kanyang lapis at sinasabi, kahit itong maliit na lapis, kayang magligtas ng buhay ng tao. Kaya kayo rin magsimula sa maliliit na bagay at maaabot ninyo ang inyong malalaking pangarap. Kumikinang ang mga mata ng mga bata habang nakikinig sa kwento ni Tala. At ang ilan ay nagsasabing gusto rin nilang maging doktor. Habang tumatagal, ang kwento ni Tala ay naging isang alamat. Ang kwento ng henyong Pilipina na nagligtas ng tao gamit ang isang lapis na tinalikuran ang lahat ng karangalan upang hanapin ang tunay na diwa ng medisina sa kanyang sariling bayan. Ngunit si Tala mismo ay hindi nagbibigay ng malaking halaga sa mga papuring iyon. Sa gabi, pagkatapos ng isang araw ng trabaho, umaakyat si Tala sa rooftop ng ospital at tumitingin sa kalangitan. Sa malayo ay naroon ang Amerika at maraming bagay pa rin ang nangyayari doon. Ngunit sigurado si Tala na sa sandaling ito, sa lugar na ito, ginagawa niya ang dapat niyang gawin. Hawak pa rin ni Tala ang lapis na iyon. Hindi na ito isang simpleng panulat, kundi isang simbolo ng kanyang pilosopiya at paniniwala, ang paniniwalang mula sa pinakapayak at simple, maaaring makamit ang pinakadakilang bagay. Habang nakatingin sa mga bituin sa kalangitan,
Tahimik na nangako si Tala na patuloy niyang gagamutin ang bawat pasyente ng may buong puso at na patuloy niyang tatahakin ang landas ng isang tunay na doktor. Ngayon, tiyak nang alam ni Tala na ang edad ay isang numero lamang at ang pinakamahalaga ay ang pagpapahalaga sa buhay. Ang kwentong nagsimula sa isang lapis ay nagtapos sa ganitong paraan. Sa huli, tinalikuran niya ang lahat ng karangalan at oportunidad upang piliin ang landas na tunay niyang ninanais. Sa halip na isang magarang entablado, pinili niya ang isang tahimik na ospital ng mga bata. Sa halip na kasikatan, pinili niya ang tunay na medisina. Hanggang ngayon, si Tala ay nagtatrabaho sa maliit na ospital na iyon, ginagamot ang mga bata. Araw-araw, sa kanyang mesa sa klinika, nandoon pa rin ang lapis. Bilang simbolo ng paniniwalang kahit ang pinakasimpleng kasangkapan ay maaaring magligtas ng buhay at na ang tunay na medisina ay nagmumula sa isang pusong may malasakit, ang kwento ni Tala ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang aral na ang edad ay isang numero lamang at sa harap ng tunay na kakayahan at dedikasyon, walang saysay ang prejudice o diskriminasyon. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang dalisay na puso na nagnanais magligtas ng buhay ang siyang pinakadakilang medisina. Kayo, mayroon din ba kayong isang maliit na lapis na maaaring makatulong sa kapwa tulad ni Tala?